Momenta Paiva everyone. This is your auntie girl, Ihana Marie, a Filipina living in Finland. So, for today's ganap guys, ay nandito kami ngayon sa countryside. Ito yung place ng papa ni Uncle. So, ano nga pang gagawin namin dito sa countryside? Kami ay sasakay ng snowmobile. So, nung nakaraang linggo ay about 2 weeks ago, nag-snowmobile din kami. Pero ang labig sa pakiramdam kasi dapat pala marami ako sinuot na panloob. Winter jacket lang tapos isang yung hupari o yung normal lang na sweater ganon. Pero nilamig ako sa bandang ganito. Pero ngayon okay na. Nadala na ako. Learn from your mistake. So ayan. And then naka-braid na din yung aking buhok para hindi laging nakaharang sa mukha ko. So, yan. Meron akong bonnet, sunglass, tapos itong huivi. Huivi yung tawag dito sa Infinix. Tapos paano nga ba maglagay ng huivi? Yung tamang paglagay. So, ganyan. Ito yung tinatawag na babushka. So, first thing. So, ilalagay lang na ganyan. So, first, nakakasakal kasi minsan. So, ganyan. So, ganyan. Nakalimutan ko. Ganyan. Ganyan siya, guys. Yan. So, nakaganito na siya. Tapos, ganyan. Ipapasok dito. Tapos, papasok din dito. So, ayan. Taran. So, okay na siya. O, diba? Ang ganda tingnan, diba? Tapos, mong ganyan. Medyo maluwag. Yeah. So, ganyan na konti para ma-sign. So, ayan. Okay na yung ating bubushka. Charot. So, ayan. Ayusin lang natin. So, ito yung outfit ko, guys. Yan. So, papakita ko yung place ng dito sa countryside. So, ito nga pala yung tractor ng papa ni Uncle. So, ayan. Ito yung ginagamit para panlinis ng snow dito sa countryside nila. And then, yan si Uncle. Naglalagay siya ng gasolina sa snowmobile. Say hi. Hi. Ayan. Nagpe-prepare na siya. Buti nga at maganda yung weather ngayon eh. So, nandito yung isang storage room dito sa countryside. So, ayan. Doon kasi sa bahay na yon, doon sa Dilaw, may nagre-rent kasi doon. Yun yung unang bahay nila nung medyo bata-bata pa si Uncle. So dito si Uncle nakatira nung bata pa siya. Kasi mayroong factory, metal factory yung papa niya dati. Nung mga 6 years old pa siya until nung nagbinata siya. Mga 15 years old. Tapos yung binenta na ng papa niya. So, ang ginagawa na lang ng papa niya dito, inaayos yung mga traktor. Yan. Saan yung iba? Pero sa nila to, sa nag-rent dun sa Kulay Dilaw. So, hindi tayo makapasok dun guys kasi may tao dun sa harapan na nahiya ako. So, ayan. So, pupunta tayo ngayon dun sa paggawaan niya ng mga panggatong. So, yan yung istaka niya dyan ng mga panggatong kung napapansin nyo. Yan, doon sa may bintana. Dyan yung nakalagay yung mga panggatong niya. Minsan nagbebenta siya, minsan naman ginagamit para sa kanilang bahay. Kasi yung bahay nila detached house tapos may chimney o yung taka-oni. So kailangan ng panggatong. Same din sa bahay namin. Meron din kaming ganun. So kailangan din namin ng panggatong. So ito nga pala guys yung kanyang machine para sa panggatong. So, ayan. Yan siya, guys.
O diba high-tech dito sa Finland. Hindi mo na kailangan magsibak. Tapos ito nga pala ay ginagawa ko siyang pang sinde. Yan, ito. Iniipon ko siya guys, tapos binibilad ko. Yan, tapos inuuwi ko sa bahay namin kasi mabisa yan pang yung pang start ng apoy. So ayan, ngayon wala siya dito kasi Sunday. Sunday is rest day para sa kanya. Kasi nung unang panahon, nung bata-bata pa yung papa ni Uncle, ay laging sinasabi ng mga magulang niya na pag Sunday ay rest day. Kasi may kasabihan din sila na dapat may masama daw kasi mangyayari pag nagtrabaho daw sa Sunday. Yun yung paniniwala nila dati nung mga bata pa sila. Yun kasi yun daw yung turo ng mga magulang niya sa kanila. Na hanggang ngayon dala-dala pa ng papa niya. Kaya wala siya dito ngayon. Actually, Monday to Saturday nandito talaga siya. Pag wala siyang trabaho dun sa factory na pinagtatrabahuan niya, nandito siya at nagagawa siya ng panggatong. Kasi ngayon ay spring na, yun. Kaya nagagawa na siya ng panggatong ngayon. Dito kasi sa Finland, dapat pag start pa lang ng spring ay kailangan mo na mag-prepare para sa mga panggatong. Kasi kung gagawin mo yun sa May, ay late na yun masyado. So nag-start siya mga April. Basta pag patunaw na yung snow, yun nag-start na siya na magsibak ng mga kahoy. Ito yung gamit niya para mas mabilis. Tapos ito yung isa pa niyang traktor. So dyan niya nilalagay yung mga panggatong. Kinukuha niya yan sa kanyang forest. So ayan nga pala guys yung forest ng papa niya. So malawak to guys. Actually nakapunta na kami dyan dati nung nangunguha kami ng berries. Basta malawak to guys. Muntik na ako ditong mawala dati eh. Tapos ito pa yung isa ng traktor. Ito yung ginagamit pag ng snow. Nagtatanggal ng snow, nagpo-push. So ito yung storage room. Yun. Hindi siya mabuksan kasi nilak. So ayan, malawak yung forest niya guys. 'Di ba ang dami niyang mga paleta. So ayan, papunta pa doon. So, nag-quick vlog lang ako guys kasi mag-start na din kami maya-maya. Kasi hindi ko to na-vlog dati nung nagpunta kami dito. Yung vlog ko ay nung nagpunta kami ng lake. So, ayan. Yan yung galing to sa trees. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Pwede din yung pansiga. So, ayan yung trees na iba guys. Yan pa. Diba high-tech dito sa Finland? So, ayan. So, papakita ko sa inyo guys yung mga nakapaletan na nakahoy. So, hindi kasi ngayon naka-andar yung machine kasi wala yung papa niya dito eh. So, ayan. Ayan pa guys. Yan yung nagawa na ng papa niya. Hindi pa masyado madami. Pero at least nag-start na siya, 'di ba? So, ayan. Yan siya. Oh, 'di ba? Dito niya nilagay kasi yung sikat ng araw nandoon. Oh. So mas madali siya kung mapapansin niyo, 'di ba? Tunaw na yung snow kasi nga dito talaga naka-focus yung sikat ng araw. So ayan, para mas madaling matuyo. So yun lang guys. So baka mga May or April pag nandito yung papa niya, papakita ko din sa inyo siguro kung paano to gumagana. So ngayon guys ay pupunta na kami sa lake kasi okay na, nalagyan na ni Uncle ng gasolina yung snowmobile. So mag-i-start na kami papunta doon. So ang lawak nga pala guys ng countryside ng papa ni Uncle. So yan. So yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Spread love, no hate. Bye. Have a nice day. So, yan guys. Prepare na ni Uncle ang aming snowmobile. So, kailangan niya mag-helmet. Siya yung magdadrive. Pero dandahan lang kami ngayon kasi medyo lubak daw yung ice lake ngayon. Dandahan lang kami sa pagdadrive.
So maganda yung weather today. So ayan. Preparing na si Uncle. So yan nga pala yung aming snowmobile. Matagal na yan guys, bata pa siya. Thank God, nagana pa din. So mag-i-start na kami. What do you think? Everything is fine? Pretty good. Pretty good. So yan. So yan lang.